Hello. Ikaw ba ay naisipan mo ring gumawa ng website na e-commerce? Naisipin mo rin ba na siguro magtinda online? So, ikaw ba ay curious din kung ano yung hosting, ano yung domain? Okay? So, yung gagawin po natin ngayon, anyway, salamat po at ikaw ay napunta sa aking channel. Yung gagawin natin ngayon, gagawa po tayo ng e-commerce po kagaya nito. So, halimbawa po, i-guide ko lang kayo kung ano yung nangyayari po dito. So halimbawa, click natin yung our coffee, siguro sample lang naman ito. So ito po yung mga produkto natin, okay? So pagkatapos ng produkto, click tayo siguro ng isa, halimbawa lang. So pag-click din natin, pwede natin siyang i-add to cart, tama? Okay? So pag mag-add to cart tayo, so pwede nating i-view cart, ganon siguro. Tapos pwede na tayong mag-check out siguro. Okay? So pagkatapos natin mag-check out, ilagay lang natin yung pangalan po natin. Halimbawa, ito yung pangalan natin. Pangalan natin siguro. Tapos, yan yung apelido natin. Company name, sample lang naman. So, NA siguro yan. Tapos, yung address natin, ganon. So, parang ganon siguro. Tapos, ito yung ano natin, email natin, no? Ito yung ano lang naman natin ito. Salamat po. Antayin ko po yung order ko. So, siguro ng ganon, no? Sample lang. Okay. So tapos, yung tindahan kasi natin, mayroon tayong check payments, pwede tayo mag-PayPal, pwede din tayong mag-cash on delivery, okay? So halimbawa, magpe-place na ng order tayo, okay? So parang gano'n naman siguro. Antayin lang natin. Okay, so ito po yung overview po no ng gawa po natin na konting tindahan po, maliit po na tindahan, maliit no, hindi konti, maliit. Okay, so halimbawa, yung ano natin, yung customer natin nag-check out na siya. So tayo as owner sa website, no? Owner sa ating e-commerce nga, pwede tayo mag-register dito. Okay? So dial natin WP admin, ganun siguro. Pagkatapos WP admin, 'di ba may tao kanina na nag-order? So mangyayari po dito, click natin yung orders. Makikita po dahil tayo naman yung store owner. So makikita po natin kung sino yung nag-order bago lang, 'di ba? So ito siya. Tapos yung status, pwede natin yung i-completed, pwedeng ganun. Okay, so long story short, magawa po tayo ng tindahan po for free lang talaga, okay? So from scratch, no? Iwuwukot ko po kayo paano mag ano, gumawa ng hosting, domain, pang ganun po. Tapos paano mag-install ng WordPress po. Okay, dahil si WordPress meron siyang WooCommerce, parang ganun. Okay? So long story short, para makita nyo rin, ito po yung sample po na hosting ko. Dito yung website. Okay? Ito yung control panel, control manager, mga ganon. So, ito po yung site natin. Ayan po. Okay? So, ayan. So, ang kagandahan po nito sa nakikita po ninyo, posible po ito kasi kung masikap lang talaga tayo, matyaga lang, tune in lang po kayo hanggang po matapos yung video po natin. Okay? So, parang ganon. So, yung gagawin natin, para from scratch tayo para from scratch talaga yung gagawin natin, ilalog out ko yung ano, yung hosting provider ko. Okay? Log out na natin para mapag-isip-isipan natin kung ano yung una nating gagawin. So, yung gagawin natin, punta tayo sa yung una nating gawin, ito nga pala. So, research muna tayo domain versus hosting. Ano po yung kaibahan nila? So, sabi dito, the main difference between domain and hosting is that domain is the address. Okay? So, balik tayo sa store natin. Ito yung store, tama? So, ito yung address natin, facebook.com, google.com. So, ito siya, address which allow a visitor to easily find your website online. While, yung hosting naman is where the website files are stored. Okay, so yung website natin ito, kailangan niya ng hosting. Parang ganon. Tama? Okay. So, yung gagawin natin ngayon, para from scratch talaga ito, kahit zero, beginner talaga tayo,
ang kagandahan dito, hindi na tayo magko-code, no? Kung zero talaga tayo knowledge po sa pag-code, at saka sana naman ay yung ginagawa ko dito is gagawin nyo rin. Okay? So, long story short, magsa-sign up lang tayo, no? So, yung ita-type po natin ito po, no? Appinfinityfree.net. Okay? So, libre lang po talaga yan. Saka yung pagkalibre niya, share ko lang, yung pagkalibre nito is, infinity. Libre yan talaga. Okay, sign up po tayo, no? Okay, so hindi po naka-sponsor sa akin si Infinity Pre, pero sa kaso ko po dito, gagamitin po natin siya. Okay, so email address is, ayan po yung address ko. So mag-sign up na po tayo, no? Yung goal natin dito, makakuha tayo ng domain name tsaka yung hosting, tama? So gawa tayo ng password, no? So password ninyo dyan. Okay. So i-check lang natin yan. I'm not a robot kasi hindi naman tayo robot. So gawa tayo ng bagong account, tama? Okay, so yung una nating goal is makakuha tayo ng pre-domain name and hosting din. So gamit ng infinityfree.net, makuha natin yung dalawang assignment task natin na ito. Okay, create new account lang. Tama? Create new account. Okay, so i-save lang natin yung ano natin. Tapos puntahan na natin yung account natin. Tama? So yung account ninyo, kung ano yung ginagamit niyo dyan, basahin lang natin yung mensahe po natin doon. At kagandahan talaga nito is yung gagawin natin na e-commerce, this is totally free. Okay, so parang ganon siya. Okay, antayin lang siguro natin. Resend email, hindi nag-reflect. Okay, resend email lang natin. Ayun, so ito na. So sabi dito, hello, verify email address. Tama? So na-verify niya. Okay, so makakamit na natin yung task natin. So mayroon na naka-register na tayo. Okay, so sabi dito, tarukandudong@gmail.com, registered na. So, yung next step natin, sabi dito, active accounts, 0/3. So, mangyayari dito naman is, pansinin nyo, dahil pre-domain tayo, pre-hosting, tatlong e-commerce or website yung pwede nating takbuhin, ipatakbo dito. Pre talaga ito. Okay, so yung gagawin natin, punta tayo sa home. O, di ba? Or mag-create tayo ng account. Tama? So, create tayo ng account. Click lang natin. Tapos, yung dito, ano yung gusto mo na domain? Halimbawa, simple cash store. Okay? So, ito yung ano natin, sample lang. Kasi pray naman tayo, hindi talaga natin matumbok na com lang talaga. So, may EPC siguro, may web, mga ganon. So, sa kaso ko, pipiliin ko lang po yung, or pili kayo dyan kung ano yung pipiliin ninyo, ha? So, epc.com. Okay? So, search domain. Kung pray yung ba yung pangalan natin, simple store. Sana pray lang ito, no? Okay, so, pray nga siya. Tapos, sabi dito, account password. So, yung password natin, kayo yung magta-type dyan. So, halimbawa siguro, okay, account password, or din, I'm not a robot kasi just for demo purposes, no? Para yung nakikita po ninyo is nakikita ko rin parang ganon. Account label, matik na siya, tama. Simple store, epc.com, account username, okay? Okay na yan. Create account lang tayo. Okay, so create account lang. Ayon. So, ngayon po is, nakikreate na po natin account. So, pwede na. Pwede na tayong view in client area, tama? View in client area na. So, ito yung ano natin. Simple store EPC. So, mayroon tayong subdomain na ganito nga. Tapos, yung file manager sabi niya hindi pa available kasi nga bago natin itong ginawa, no? So, pansinin natin ha. Ayan, okay lang yan. Bago pang ginawa kasi. So, pansinin nyo, balik tayo sa accounts. Tama. May na-create na tayo. Ito yon. So, click lang natin siya ulit. Yung e-paste, ganon. Click lang natin. Okay, so long story short, mayroon na tayong domain name. Ito yung domain name. Mayroon na din tayong hosting kasi nga nakatira na din na siya sa infinityfree.net. Okay? So, yung next step natin na gagawin is punta na tayo ni control panel. Tama? Okay, so
I-click natin, importante ito, no? Hindi muna natin i-click si file manager. Punta tayo ni control panel kasi nga mag-i-install tayo ng WordPress. So pag click natin siya, sabi dito, important ay approve. Oh. So approve na lang. Approve tayo, tama? So the panel now, okay. So yung task natin na domain name tsaka yung hosting is nagawa na natin. So ngayon, mag-i-install tayo ni WordPress. Tama? So yung tanong is, paano na tayo mag-install ni WordPress? 'Di ba na pindot na natin yung control panel? So ngayon, i-install na natin si WordPress. So, 'di ba maraming mga bagay-bagay dito, update contact email, getting started, account upgrades, account settings, online file manager, PHP may admin, may databases, ganon. Hanapin lang natin yung Subtakulos app installer, okay? Hanapin lang natin. Subtakulos apps installer. Okay? So pag nahanap na, pindutin lang natin. Okay, unang-una no, Subtakulos, pinundot lang natin. 'Di ba makikita na ninyo si WordPress, mayroon ding Joomla, mayroon ding Avante Card, tama? PHPBB ganon. So recommend ko talaga sa inyo is install natin si WordPress. Okay, so sa mga baguhan po diyan, si WordPress po ay isang content management system na kahit hindi tayo marunong mag-code, pwede tayo gagawa ng website natin. So kaso natin dito, gagamitin natin si WordPress sa e-commerce. Okay, so install lang natin. No, sana sinundan niyo po yung ginagawa ko po. Okay? So sabi dito HTTP, simple store, mga ganon. Tapos ayan, okay na yan by default. Ano yung admin ninyo? Ano yung admin username? Okay, so admin username ko, sabihin ko dito Dodong. So yung password ko, hide yan. So i-hide ko yung password ko, no? Para hindi nyo makita, tama? Password natin. Pansinin ninyo ha, yung username ninyo, tandaan natin yan, maglalagin tayo mamaya. Yung password, lalo na, tandaan din natin. So, matik na yung email natin, tarokandodong@gmail.com, okay na yan. So, yung site name natin, ito yung lalabas, di ba? Halimbawa, yan. So, ilalabas yung sa dulo niyan. So, yung site name natin is My Simple Siguro Store. Okay, so yung description, pwede natin sabihin na store for everyone, no? So, depende po sa inyo kung ano po yung mga tinatype po niyo dyan. Demo lang naman ito, tama? Okay, so at least English yung tama din. Okay. Tapos, i-install na po tayo, no? At atin ang i-install si WordPress. Tama? Okay. Install na natin si WordPress. Okay, antay lang natin. Depende kasi yung loading sa lakas ng internet po natin. So, sa kaso ko po ngayon, ayan. Okay, so antay lang natin, no? So, good job na tayo. Balik lang natin, nakuha na natin yung dalawa. So, ito yon. Ito yung domain name natin, ito yung hosting natin, okay na. So, nag-install na tayo ngayon WordPress. Yung yung sinasabi ko po na tandaan yung password email natin. Okay, so sabi po dito, makikita po natin, ito na, live na yung website natin, no? simplestoreepc.com. Tama? So, live na ito. Live na siya. So, tapos ngayon, dahil live na, pwede na natin siyang puntahan. Okay? Try nating puntahan. Okay, so dahil bago pa nga ito, okay lang yan. Okay. So, ayun. So, live na. So, yung mga friends po natin, pwede na nila makita yung website po natin na simplestoreepc.com. Okay? So, pagkatapos daw, sabi dito, ito yung gagawin natin. Pwede natin itong i-click. Tama? Kasi tayo yung admin. Click natin yan. Or kung ayaw nyo yung i-click, di ba ito yung website natin? Dahil nga tayo yung owner, ito yung sinasabi ko kanina, tayo yung owner dito. Type lang tayo, WP-admin. Okay? So, wag lang kalimutan, no?
wp-admin. Enter lang natin. Ito yung mga i-enter na mga credentials natin kanina. 'Di ba ito 'yon? So login na tayo, yung username ko Dodong, tama. Live na ito, no? Tapos yung password ko naman, ano nga bang password ko? Password natin. Sana hindi mali yung password, no? Medyo nalito na ako sa password. Ayan. So okay lang, no? Okay, save lang natin halimbawa. So pwede nang live na yung ano website natin. Ayan na nga, live na siya. Tapos i-configure na lang natin kung ano pa yung ito kasi by default, ito yung pabigay ni WordPress na theme, tama? So mayroon tayong ito siya, basic lang. So ngayon na mayroon na tayong WordPress nga, ito yung admin dashboard. So by default, kung i-click natin yung themes, ano yung pabigay ni WordPress? So basically, pabigay ni WordPress, yung active natin is 2022, tama? Mayroon tayong 2020, mayroon din tayong 2021, okay? So para ma-explore natin ito, pwede natin i-activate si 2021, okay? Tapos mag-iba yung mukha dito, tama? Mag-iba yung mukha niya, ayan. Kung i-activate naman natin si 2020, aasahan natin na mag-iba yung mukha natin dito. Tama? Iba din yan. Makikita na yan sa mga friends po natin. Live na ito. Okay, so ibalik lang natin sa ano. Kung ibalik mo sa 2020, okay lang. Ito nga yung active natin. I-refresh lang natin, no? Hindi na inactive. Okay. So, active na. So, ngayon, click tayo sa themes ulit. Okay, so by default, ito na yung website natin, no? Okay, tama. So, ngayon, click tayo sa themes, tapos add new lang tayo. Add new. So, pagkatapos ng add new, hanapin natin si Astra. Okay? Type tayo dito, add new theme tayo, tama? Add new theme lang. Astra. Yan, si Astra. Hanapin na natin si Astra. Ito yung theme na gagamitin po natin. Okay, at nakita na, i-install lang natin. Ayan. I-install natin si Astra, tama? Okay, antayin na natin. Depende po ito sa lakas po ng internet natin, no? Yung pagkamadali po ma-install ng mga theme siguro or plugin po. Okay? So, at least, good news na tayo kasi nga, nagawa na natin, napunta na tayo sa domain hosting, no? From scratch talaga, nagawa na natin. Dito ngayon, may WordPress na tayo. Tapos, yung next step pala, install na tayo ng Astra theme. Tama? Okay? Para mabuo na natin yung website natin, although hindi tayo nagko-code. Ito yung kagandahan, may recommenda ko talaga ito sa zero knowledge talaga kasi nga ito yung basic installation talaga ng e-commerce website. Okay? Antayin lang natin na ma-install. Okay, so it takes time. Sige lang. Depende kasi yan sa speed. So ito lang yan, no? Ito nga yung ano natin, hosting. Tsaka mayroon na tayong domain name. So live na yung, kahit i-copy ko yan, copy ko lang, mag-incognito ako. Tama? Makita na yung website natin. Live na yan sa internet. Ayan, live na siya. Okay, so live na. So long story short, balik na tayo. Active na si Astra. Active na. I-click lang natin yung activate. Okay? Click natin si activate. Okay, so pwede na nating i-refresh yung site natin. Refresh lang. So ito na yung pabigay nga ni Astra. Tapos, activate na siya. Click lang natin yung plugins. Add new tayo. Plugins, add new. Tapos, ulit, hanap tayo ng Astra. Pwede Astra lang yung ano. Ayan. So pagkatapos, 'di ba, lumalabas yung isa. 'Di ba kanina yung ini-install natin plugins tayo, tama? So ngayon na appearance, sorry. So appearance tayo kanina. So ngayon, yung install naman natin ay plugins. So tapos, install lang itong unang lumalabas. Starter templates, Elementor, WordPress, and Beaver Builder templates. Okay, install lang natin. Okay. Tayo na rin natin kasi depende yan sa speed. Pero for the meantime, legit na yung ano natin. Ano na, 'di ba? Makikita na yung website, live na talaga sa internet yung website natin, ha?
Live na siya. Okay, so i-install lang natin siya. Antayin lang din natin. Okay, naka-installed na. So, i-activate na rin natin yan. Tama? Activate na. Okay, antayin lang natin. Pagkatapos, di ba na-activate na siya, click lang natin yung C library. Okay? Sundan nyo lang ako, no? Para matuloy-tuloy yung ano na ginagawa natin dito. Click lang natin yung C library. Okay? C library. Pag maklik na yung C library, di ba na-click na natin yung C library kanina. So, build your website na. Tama? So, pipiliin natin dito, lalabas yung Block Editor, Elementor, Beaver. So, pwede nyo piliin kahit ano dyan, pero sa kaso, pinili ko po si Elementor. Okay, so sa base dito, pwede tayo mag-search ng e-commerce. Okay, para mapifilter. Maraming e-commerce dito, mapapansin ninyo. Kahit anong piliin nyo dyan, tama? Kahit anong piliin nyo dito, marami na ito. Ayan, e-commerce, no? Lumalabas na. So, pero yung pinili po natin, pwede po ito, no? Ito yung sample natin. Pero pwede kayong pipili doon, no? Basta bilong siya ni e-commerce. Tama? Skip ang continue lang natin. Continue lang ulit. Tapos, yung pangalan daw natin dito, yung pangalan mo ay, okay? So, ito yung pangalan. Worker email natin. Yung email nga. Ayan. Sabihin lang natin dito, beginner tayo. Myself company lang. Ayan. Okay lang, fill up lang po natin. Submit and build my website. Okay, so antayin lang po natin yung setup na ito kasi nga, nag-install siya ng ano dito. Makikita naman dito yung load natin. Okay, so ito na yung simple store natin. Tama? Ito na yon. Pero dahil nag-install tayo ng plugin, gaganda na yan. So yung mangyayari po dyan, magiging katulad-katulad na siya nito. Okay, pag ma-install na yung matapos na mag-install yung ano mga theme plugin something mga etc na daw. Okay, so para ganun. Okay. So antayin na natin, ito yung mukha mamaya pag matapos yung installation na yan. Magiging ito na yung mukha niya tapos papalitan lang natin ng mga products. Okay? Antayin lang natin yung loading natin kasi kung malakas yung internet po ninyo, medyo ano po, no? Kung malakas talaga yung internet natin, ang kagandahan dito is mabilis yung pag-install. Okay, so at least balikan na natin. Una nating review lang natin yung ginagawa natin. Kung naghanap lang tayo ng domain hosting, ang kagandahan dito, basically may bayad yung iba pero sa ginawa natin, Infinity Free, libre lang tayo. So may domain name hosting na tayo, na-install na natin yung WordPress. Pagkatapos, could not install the Elementor. Click here and we'll try again. Try again lang natin, no? Baka may error talaga. Okay, so try again lang. Baka may error. Sana tutuno na ito. Okay. May panahon talaga na mag-error siya. Ayan, nag-activate na. Sana tuloy-tuloy na ito, no? Importing site. Okay, click here and try again ulit. Okay. Error nga tayo, no? Okay, submit and build my website. Tuloy lang. May ganun talaga pero at least, no? Okay, importing cart plus. Tuloy lang natin. Okay, beginner. Kasi yung una kong ginawa, nagtuloy-tuloy lang naman ito. Wala naman problema. Oh, we are building something went wrong daw. Sige lang, no? Nag-error talaga. Balik na lang tayo sa dashboard muna natin for the meantime. Tama? Hindi ko may isip ito bakit nag-error siya. Sige lang. Try lang natin. Nag-error daw. Nag-error. Bakit kaya nag-error? Nag-error siya, no? Okay.
Ah, nag-e-error siya, bakit kaya? No, yan yung i-fix natin ngayon. Kasi usually hindi naman ito nag-e-error sa totoo lang. May error ako dati pero usually gumagana naman yung ano, yung sa WooCommerce nga na portion na ano plugin doon. Ayun, not working siya. Ilang? So kailangan na ng ano dito na pasensya natin. Ayan, not working nga. Sige lang, try lang natin kasi nga bago pa itong website kasi natin din. Try. Okay, dito daw sa incognito natin baka sana hindi gagana na ito. Ah, parang nakikita ko yung problema dito. Sige lang, nag-error siya, no? Okay, so ganito yung mangyayari, no? Nag-error siya, tama. So, yung gagawin na lang natin, gagawa tayo ng panibago. Okay? So, dahil nga nag-error tayo, yung assignment natin, gagawa tayo ng panibago account. Sige, ganito na lang, no? Ganito, totoo na ito. At least, kung makikita po ninyo, di ba, ito yung nag-error natin, gawa tayo ng bago. Create account. Okay? So, kasi, ano din eh, masasayang din yung oras natin, nag-error siya. Pero sige lang, no? At least, create tayo ng bago. Tama? Sige, madali na lang ito kasi may hosting, tsaka domain na tayo. Okay, subdomain. Okay, so our store siguro. Our dash store. Okay, tapos yung EPC ulit, no? Okay, search domain, sana available lang. Okay, so medyo familiar na tayo dito, no? Kung matapos natin ito. Okay, so password natin. So, for demo, natin underscore 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sample lang yan. Create an account, tama? Tandaan lang yung mga password natin, no? Okay, sana okay. So sabi dito, na-create na yung, pwede na tayong i-click yung account. Tama? So dalawa na yung accounts natin. Yung nag-error natin kanina, itong isa, error. Pero yung ngayon, yung isa, kiklik na natin itong isa, ipis, na bago nga. Okay, so pwede na tayong pupunta ni control panel, tama? Punta na tayo sa control panel ulit. Doon tayo mag-install ng, ano na nga yung i-install natin? Install na tayo ni, tama, WordPress. Saka yung steps natin dito, hahanapin natin si Subtakulos Apps Installer. Okay, nag-error lang kasi bago kasing gawa ito. Okay lang. Nag-error tayo kasi bagong gawa yung ano natin. Okay, sige lang, okay lang 'yan. Asa na nga yung accounts natin? Accounts pending pa siya. Click lang natin siya. Okay, refresh the page kasi nga bago pa ito. Bago pa talaga. So, control panel ulit. Okay, magla-login tayo. Tapos, hanapin natin si Subtakulos App Installer. Tama? Ayan, nag-error siya. Pero balikan na natin yung isa. Baka hindi na yung nag-error, no? No, baka nag-error tayo dito. Balikan natin yung isa. Sana hindi na ito nag-error. Ayan. Nag-error pa siya. So, yung isa na lang talaga yung ano, yung buoy natin, no? Kasi may mga error-error pa. Okay. So, ito na lang. Pending pa. Okay, medyo kailangan talaga natin ng ano nito. Ayan. So, pending creation siya. Control panel. Try natin ulit, no? Ayan. So, pwede na, no? Na-click ko na, no? Wag lang kayong maano. Okay na. Na-click na natin yung account na yon. Tapos, ayan. So, nag-i-error. Nag-i-error ulit, no? Minsan lang ito kasi usually yung mga ginagawa ko naman, wala namang error. Sa totoo lang, walang error yung mga ginawa ko dati. Okay. Sige. Ganito na, no? 'Di ba ano, yung nangyayari dito? Nakagawa na tayo ng hosting. Doon na lang ako sa isang hosting ko, no?
doon na lang ako sa isang hosting, makagagana na. Okay? So, yung isa na lang talaga yung gagawin natin. Okay? Nakarami na akong account. So, tune in lang kasi nga parang same page pa naman tayo lahat. Wala namang naiba doon. Okay. So, yung gagawin natin dito, gawa tayo ng account ulit na bago. No? Kasi nag-error tayo. Yung kaninang unang ginawa natin, hindi nag-error, pero sa plugins na nag-error. Okay? So, My Store. Sample lang, My Store. Si ulit. Okay, search domain. Sana wala na itong mga error, no? Okay. Tapos, may error siya. So, your dash store, no? Take na yung ano, yung ginawa natin, take na siya. Okay, so nabuo na. So, password dito, store underscore 1, 2, 3, 4, 5, no? Tandaan na natin yung password natin. Create account. Okay. So, pwede na natin daw siyang view in client area. Tama. Click lang natin yan. Okay, so pending creation. Okay lang yan. So, click na natin yung control panel. Tama. So, same drill lang. Kasi nag-error tayo. Okay, approve. Thanks, the panel will now load. Tama. So, ano nga yung hanapin natin dito? Si Softaculous Apps Installer. Kasi nga, mag-i-install tayo ano yung i-install natin? Si WordPress yung i-install natin. Okay, so antay lang ulit. Kasi naglo-load. Incognito tayo. Sana gagana na yung una nating ginawa, no? Okay. So may mga error lang kasi nangyayari po. Ayun. Login lang natin yung una natin, yung pang-last natin na account, no? Error siya. Try ko lang mag-login dito. Vista panel. Accounts. Ayan, your store, no? Hindi pa nga siya tapos, no? Kasi hindi pa na-green. Pending pa siya. Pending pa. Antayin lang natin, no? Pending pa siya. Control panel. Okay, medyo may panahon lang talaga nag-i-error pero yung may panahon din namang wala sana. Okay, click lang natin itong Softaculous. Ayan, nag-i-error ulit. Dito naman, agree tayo dito. Okay, so ito kanina yung original na ginagawa natin, no? Our store. Ayun na, ito na lang yung gagawin natin. Yung our store kasi nga nakagrade na siya. So log out ko na ito. Tama. Tapos log out na lang natin itong account natin. Yung ano na lang, no, yung original. Okay. So ito na lang account natin yung gagawin natin. Keep me login lang ako. Okay, so may error talaga, no? Sana tuloy-tuloy. Okay. So mayroon tayong our store. Install tayo ulit ni WordPress, tama? Okay, so control panel ulit. Pagka-click ni control panel, punta tayo ni Softaculous Apps Installer. Ayun. Tandaan na natin yung mga steppings natin, no? Softaculous App Installer. Pagkatapos, of course, mapupunta tayo dito. I-install lang natin si WordPress. Okay, so sabi dito, ourstore.epc.com. Okay na yan. Admin. So, kayo, ano yung pangalan po ninyo? Password natin, i-hide ko lang. Hide ko lang yung password, no? Okay. Tapos, ano yung pwede natin itong lagyan ng pangalan? Our store. Yung description, store for everyone, no? Sample lang. For everyone. Okay? Ganito siya. Tapos, okay naman. Okay, okay na yan. Okay, okay lang. Install na natin si WordPress. Okay, so back to, kasi nga sayang kasi kanina yung ginawa natin. Nag-error yung ano,
yung plugin natin kanina sayang. Okay, so madali naman. Pwede mo nang i-click yung website natin. Tama? Pwede nang i-click. Tapos, our store, no? I-click na natin siya. Tapos yung admin din natin. Pwede na rin. HTTP. Overview. Ayan na. Okay. So, our store. Refresh lang natin. Copy. Incognito daw natin. Kung gumana na ba yung website. Okay, so hindi pa siya yung kanina madali natin siyang napagana. Sige lang. May mga namali lang siguro tayo sa natin. Return to WordPress management. Ayan, okay naman ito. HTTP, lagyan siguro natin ng S, save info. Tama ba? Sige, isample na natin, no? Okay. Login na tayo sa WordPress daw. Wala pa, may panahon talaga na ganito kasi nga medyo mahina rin yung internet natin. Pero basically, gagana naman sana ito. Medyo error lang tayo ngayon. Auto upgrade, something ganon, debug mode disable. Okay na ito. Hindi pa rin siya nag-open, no? Hindi pa nga. Sige lang, error ulit tayo dito, no? Ano nangyari dito? Nag-install tayo ulit na lang siguro. Okay. So, admin, password natin. Ayan. Okay, so na-install na nga. Sana gagana na. Ginawa lang natin yun kasi basically na-install naman sana yun eh. 'Di ba? Okay. Na-install na siya. Sana gagana na yung tindahan nating maliit, no? Ganito yung mangyayari. Click na lang natin dito yung accounts. Bakit nag-error tayo? Click natin yung accounts, tapos kasi may WordPress na tayo, tama? Click tayo dito. Bakit nag-error tayo ngayon? Ayun. So, wala talaga, no? Ano nangyari dito? Okay. Dahil wala nga, balik na lang tayo sa isa, no? Baka gagana na yon. Yung unang ginawa natin. Medyo nagloko talaga. So, ngayon sa totoo lang, parang ngayon lang ako nakaranas ng ganitong pagloko ng ano. Okay, nag-green na yung ginawa natin, your store. Click lang natin, tama? Okay, so control panel tayo. Okay. Tapos mag-control panel. Subtacolos, tama? Kasi i-install natin of course, i-install natin ngayon si WordPress. Okay. Install lang natin. Tapos, ito nga, HTTP, ganun ulit. So, pangalan natin. Tapos, yung password natin. Okay, password natin ay okay.
Okay, ito yung password. Tapos, for the meantime, okay na yan muna, no? Oo. So, dito, balik lang natin. My store. My WordPress store. Okay. Diyan. Okay. Password, nalimutan ko ulit. Okay. Password natin. Install lang natin si WordPress. Tama. Ayun ulit tayo. Kasi nag-i-error nga. Sayang, no? Medyo marami-rami na tayong error. Pero sige lang, no? Kasi nga, ngayon lang talaga ako nagkaka-error ng ganito. Sa totoo lang. Hindi ko maisip-isip yung may panahon talaga nag-i-error siya. Kailangan talaga ng pasensya ito. Kasi bago lang gawa yung ano natin. Yung website natin, bago lang nagawa. Okay, so medyo ano lang. Na-install na nga natin. Ayun, congratulations na. Pero, ayun naman, nag-ano ulit? Nagloko? Hindi ma-open talaga yung website, no? Ayaw talaga niyang ma-open. Bakit kaya nagloko ito? Ngayon lang talaga ako naka-encounter ng ganito. Kadaming loko na. Oo, sa totoo lang. Kasi basically, gumagana na ito eh. Copy lang natin. Isa nga eh, ayaw talaga, no? Wala talaga. Ano kaya nangyari dito? Refresh lang natin. Wala, hindi talaga mag-load. Bakit kaya ito nagloko? Ah, medyo nanibago ako dito. Basically kasi, maglo-load na yung website natin.